Good day, ma'am. My name is JT Gutierrez and ipagpapatuloy ko lang po yung report po namin sa Lesson 5 which is Developing Instructional Plan for Physical Education and Health. And yung part ko po is Lesson Plan and its parts. Pag sinabi nating lesson plan, ito yung structured guide na ginagamit ng mga teacher to organize and deliver a lesson. A lesson plan is like a roadmap for teaching. Next is pumunta naman tayo sa parts of the lesson plan. First is setting objectives. Sa paggawa ng lesson plan is una yung objective. Pag sinabi nating objectives, ito yung goal ng mga teacher. What student should be able to do by the end of the lesson. And dapat pagkagawa tayo ng objectives, naka-align sa 3 domain, which are cognitive, affective, and psychomotor. Pag sinabi nating cognitive, it focus on knowledge or mind or yung sinasabi nating thinking about thinking. And pag affective naman, it focus on behavior, attitudes, and values. While psychomotor naman, it focus on physical action or skills of students. Bukod dito, dapat ang objectives ay specific, malinaw, measurable, nasusukat kung naabot ba o hindi ng students. Next is attainable. Dapat naaayon sa kakayahan ng students. At hindi ito dapat sobrang hirap or imposibleng gawin ng mga estudyante. Next is result-oriented. Nakataon ito sa kung ano ang magagawa ng students pagkatapos ng lesson. Halimbawa, matutukoy ang pagkakaiba ng healthy at unhealthy foods upang makagawa ng mas tamang pagpili sa pagkain. Next is time-bound. May takdang oras. Dapat malinaw kung kailan matatapos. Next naman is stating the subject matters. Sa subject matter, dito naka-include yung kung ano yung content na ituturo mo. References, yung pinagkuhanan mo ng ituturo mo. Example, sa libro ng physical education. And ilalagay mo din yung page na naka-include doon. And next is yung materials na gagamitin mo, like flashcards, pictures, PPT, and etc. Next naman is procedure. Dito, andito na yung teacher's activity and student's activity. Una, sa procedure is preliminary activities. Dito, yung daily routine of the class. Naka-includes yung gradings, prayers, and checking of attendance. Next is review. Dito sa review, bago tayo magsimula doon sa bagong lesson na ituturo natin, is magkakaroon muna tayo ng review or balik-aral about doon sa previous topic na diniscuss and kung ano yung natutunan ng mga students doon. And dahil dito is malalaman natin kung ready na ba yung mga students doon sa next lesson na ituturo natin. Next is motivation. Dito sa motivation, magpapa-activity si teacher para makuha yung attention at interest ng mga students. And dapat yung activity na ipapagawa ni teacher is related doon sa ituturo niya. For example, healthy and unhealthy food yung ituturo niya. Pwede dito magpakita si teacher ng mga pictures ng pagkain. And tatanungin niya yung mga students kung alin yung healthy and unhealthy food doon. Next is presentation. Dito, ikino-connect ni teacher yung activity or motivation sa bagong lesson. Diba, natukoy na ng mga students yung kung alin yung healthy and unhealthy foods na pagkain. Ngayon, isasabihin ng teacher, pag-aaralan natin kung bakit mahalaga kumain ng masustansyang pagkain at paano ito makakatulong sa ating katawan. Next is discussion. Ito yung pinakamahalagang bahagi. Dito, meron tayong dalawang method na ginagamit, ang inductive method and deductive method. Pag sinabi nating inductive method, ito yung teacher-centered, na kung saan si teacher yung mangunguna sa pagtuturo. Siya yung magbibigay ng rules at magpapaliwanag. Kumbaga is magdi-discuss muna si teacher bago magbigay ng activity or magtanong. Sa deductive method naman, dito is student-centered. Halimbawa, magbibigay muna si teacher ng question and yung students is sila muna yung mag-iisip o magdi-discover. Kumbaga is i-explore muna nila yon. And si teacher is ipa-facilitate niya yung mga students. Next is generalization. Dito sa generalization, ito yung pagsasummary ng pinag-aralan gamit ang sariling pag-unawa ng students. And dito is pwedeng magtanong si teacher about dun sa itinuro kung ano ang natutunan ng mga students.
Next is application. Dito naman, magpapa-activity si teacher at ia-apply ng mga students yung natutunan nila doon sa lesson na pinag-aralan nila. And dito, pwedeng group activity or individual activity. Next is evaluation. Dito sa evaluation, si teacher is magpapa-assessment like quiz, oral recitation, pitas, and etc. Dito din masusukat kung ano nga ba yung natutunan ng students dun sa lesson na pinag-aralan. And dito din makikita kung may bahagi pa ng lesson yung kailangan pang ulitin or ipaliwanag. And dito din sa evaluation, makikita kung naging effective ba yung pagtuturo natin. Lastly is assignment. Ito yung takdang aralin na ginagawa nila sa bahay. Tumutulong ito para mas lalong ma-reinforce yung natutunan nila sa lesson na pinag-aralan nila. And mas maiintindihan at madadagdagan pa yung kaalaman na natutunan nila.